Isang 80 taong gulang na matanda at isang unggoy ay naging magkapatid sa sumpaan. Nagkasundo silang mamatay sa parehong taon at buwan. Ngunit hindi inaasahan na ang unggoy ay nagsanay at naging immortal. Ang matanda ay nagkaroon din ng pambihirang karanasan. Nakamit pa niya ang kakayahang maging hindi nakikita. Ang matandang ito ay may tindahan ng alak noon. Tahimik ang negosyo sa tindahan. Hanggang dumating ang araw ng kanyang ika-80 kaarawan. Ngunit siya ay nag-iisa at naghihirap. Kaya inilabas niya ang lumang alak at uminom mag-isa. Hindi inaasahan na biglang dumating ang isang puting balahibong matandang unggoy. Ang unggoy na ito ay kakaiba. 3 taon na ang nakalipas nang hindi malaman kung saang bundok galing. Madalas itong gumagala sa gubat sa likod ng tindahan ng alak. Mabait si Chen Laojiu. Madalas niyang itinatapon ang latak ng alak sa ilalim ng bubong. Noong una ay umiiwas pa sa tao ang matandang unggoy. Kalaunan ay nasanay na. Tuwing taglamig ay pumupunta ito sa ilalim ng bubong upang umiwas sa hangin at nyebe. Sa pagdaan ng panahon, para na itong kalahating kapitbahay. Ngunit iba ang araw na ito. Basang-basa ang balahibo ng matandang unggoy. May dikit na putik at nyebe. Nakatayo ito sa pintuan ngunit hindi pumapasok. Hawak ng 2 harapang paa ang isang malaking bagay na may putik at lupa. Lumapit si Chen Laojiu sa lamparang gas at tumingin ng mabuti. Aba, isa pala itong ligaw na ginseng na kasing laki ng braso. Buong-buo ang mga ugat. Hindi bababa sa 100 taong gulang. Ay nako kaibigan ko, alam mo ring ngayon ang ika-80 kaarawan ko. At naghanda ka pa ng ganitong mabigat na regalo. Sa lalamunan ng matandang unggoy, GRR, 2 beses, marahang inilagay ang ginseng sa loob ng pintuan. Ang 2 gintong kayumangging mata ay nakatingin kay Chen Laojiu. Pagkatapos ay tumingin sa tapayan ng alak sa mesa. Si Chen Laojiu ay isang prangkang tao. Malakas na tumawa at sinabi, "Naiintindihan ko, may bigayan ng regalo. Halika halika, ngayong gabi mag-iinom tayong 2 ng mabuti." Mabilis niyang isinara ang pinto ng tindahan. Naghiwa ng isang plato ng nilagang karne ng baka. Nagpainit ng isang banga ng alak. Inihanda ang mesa sa bulwagan. Hindi rin nagpakipot ang matandang unggoy. Tumalon sa bangko, umupo nang nakakrus ang mga paa. Ang posture na iyon, ay may kaunting pagkakahawig sa tao. Sa pag-inom na ito, uminom sila mula dapit hapon hanggang hating gabi. 3 araw na lasing, pumasok sa tiyan. Parang may naglalagablab na apoy sa tiyan ni Chen Laojiu. Dumami rin ang kanyang salita. Kinakalabit niya ang mesa. Lumakas ang kanyang boses. Matandang kaibigan o matandang kaibigan. Sabi mo ang buhay ng tao. Ano ba ang hinahanap? Ako si Chen Laojiu ay nagbuburo ng alak buong buhay ko. Maagang pumanaw ang asawa ko. Namatay ang anak ko sa digmaan sa Hilaga. Ngayon itong sirang tindahan na lang ang natira. At ikaw na kaibigang hayop. Matandang unggoy, kung talagang marunong ka umunawa ng tao. Nangangahas ka bang maging kapatid ko sa sumpaan? Mula ngayon, magkasalo sa biyaya at kapahamakan. Tahimik na tiningnan siya ng matandang unggoy. Kumislap ang liwanag sa mga mata nito. Umakyat ang tama ng alak kay Chen Laojiu. Talagang tumayo siya. Hinalughog ang mga kahon at aparador at nakahanap ng lumang insensaryo. Isinaksak ang 3 pirasong pansit bilang insenso. Hinayla ang matandang unggoy papunta sa likod bahay. Lumalakas ang hangin at nyebe. Ngunit tila wala siyang nararamdaman. Bumagsak siya at lumuhad. Palakas niyang sinabi, sa harap ng langit, sa ilalim ng makapal na lupa. Ako si Chen Laojiu. Hindi, Chen Laojiu. Ngayong araw ay magiging magkapatid kami ng kapatid na unggoy na ito. Mula ngayon, magkakasalo sa biyaya, magkakasalo sa hirap. Hinihiling ko lamang na mamatay sa parehong taon, buwan at araw. Marubdob siyang yumuko ng 3 beses. Tumingin muli sa matandang unggoy. Ito rin ay taimtim na tumayo. Umatras ng 2 hakbang. Pinagdikit ang mga unahang paa. Ginaya ang kanyang galaw. Magalang na yumuko ng 3 beses. Sa gitna ng hangin at nyebe. Ang puting balahibo nito ay gumalaw kahit walang hangin. Isang kisap ng gintong liwanag ang dumaan sa mga mata. Sa sandaling matapos ang ritual, isang pagsabog ng apoy ang biglang sumiklab sa kusina. Tumalsik ito mismo sa minanang talaan ng paggawa ng alak sa bintana. Sumiklab ang apoy. Tinupok ang 3 o 4 na pahina. Napahiyaw si Chen Laojiu at susugod sana upang apulahin. Ngunit mas mabilis ang matandang unggoy. Kumuha ito ng isang dakot ng nyebe at inihagis. Napatay ang apoy, ngunit ang mga bakas ng pagkasunog ay naiukit na sa papel. Kapatid na unggoy, ikaw talaga ay. Malabo ang mga mata ni Chen Laojiu sa kalasinggan. Hindi pa tapos ang kanyang sasabihin. Tuluyang umakyat ang tama ng alak. Ang hina ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa nyebe. Bago mawala ng ulirat, parang nakita niyang lumapit ang matandang unggoy sa kanya. Tumayo ito na parang tao. Magkapatong ang 2 paa sa harap. Mahabang yumuko hanggang sa lupa bilang saludo. Humagupit ang hangin at nyebe. Naglaho ang puting anino. Kinabukasan ng mataas na ang araw. Saka lamang nagising si Chen Laojiu na parang paputok ang ulo. Nakahiga siya sa sariling kama. Balot ng makapal na kumot. Malakas ang apoy sa kalan. Natigilan siya ng matagal. Unti-unting nabuo ang alaala ng kagabi. Hindi iyon panaginip, bulong niya. Bumangon siya mula sa kama. Sa gitna ng counter, maayos na nakalagay ang ligaw na ginseng.
Nalinis na ang putik, buong-buo ang mga ugat. Nanginginig ang kamay niyang binuklat ang minanang talaan. Ang mga pahinang tinupok ng apoy. Sa ilalim ng bakas ng sunog ay bahagyang lumitaw ang gintong mga titik. Parang sulat ngunit hindi, parang guhit ngunit hindi rin. Isa man ay hindi niya makilala. Ang pinakakakaiba ay ang nyebe sa likod bahay. May mga bakas ng paa mula sa pintuan patungo sa kabundukan. Ang unang bahagi ay malinaw na mga bakas ng paa ng unggoy. Ngunit pagdating sa paanan ng pader, unti-unti itong naging bakas ng paa ng tao. Kasing laki ng sapatos na tela ni Chen Laojiu. Ngunit malinaw ang hugis ng mga daliri, parang inapakan ng hubad na paa. Nawala ang mga bakas sa paanan ng pader. May mga bakas na parang may dumaan sa nyebe sa tuktok ng pader. Nakatayo si Chen Laojiu sa nyebe. Natigilan siya ng kasing tagal ng pagsunog ng isang insenso. Hinampas ng hanging bundok na may dalang nyebe ang kanyang mukha. Napakalamig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay. Tinitigan ang kanyang palad. Ang pakiramdam ng paghawak niya sa matandang unggoy kagabi. Ang mabalahibong iyon. Mainit na haplos. Nandoon pa rin. Kapatid na unggoy. Humarap siya sa kabundukan. Marahang tumawag. May umalingaw-ngaw mula sa lambak. Ngunit walang sumagot. Pagkatapos ng sumpaan, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Ang una ay tungkol sa tubig ng balon. May isang lumang balon ang tindahan ng alak ng pamilyang Chen. Sinasabing naroon na mula pa sa panahon ng lolo ni Chen Laojiu. Karaniwan lamang ang tubig noon. Ngunit mula noong gabing iyon, araw-araw itong lalong tumatamis. Noong una ay hindi ito pinansin ni Chen Laojiu. Hanggang isang araw ng paggawa ng alak, may natirang sandok at kanyang tinikman. Ang linaw at tamis nito. Diretsyong tumagos sa dibdib. Parang may halong pulot ang tubig bukal ng bundok. Ang alak na ginawa gamit ang tubig na ito ay lalo pang kamangha-mangha. Ang pulang sorgo na dati ay kailangang paalsahin ng mahigit 1 buwan. Pulang sorgo. Ngayon ay 20 araw na lamang ang kailangan. Pagbukas ng tapayan ay umaabot ang bango ng alak sa kalahating kalye. Mas kakaiba pa ang bagong subok na iyon. Alak na gawa sa 5 butil. Dapat sa susunod na tagsibol pa magiging alak. Ngunit iniisip ni Chen Laojiu ang matandang unggoy. Iniisip na kung makagawa ng mas malinamnam na alak para inumin kasama ang kapatid na unggoy ay napakaganda. Nang sumagi ang isip na ito, ang alak sa banga ay biglang gumulgol-gulgol. Bumilis ang pagbula. Wala pang 10 araw. Napuno ang buong bahay ng kakaibang bango. Nanginginig na sumalok si Chen Laojiu ng isang mangkok. Umaalon sa mangkok ang kulay ambar na alak. Sumimsim siya ng kaunti. Isang alon ng init ang damaloy mula sa lalamunan patungong tiyan. Pagkaraan ay kumalat sa buong katawan. Ang dati niyang malamig na binti, na sumasakit na parang tinutusok tuwing maulan, ay biglang naging mainit at komportable. Hindi maipaliwanag na gon. Ang bigat at kirot sa baywang at likod sa loob ng maraming taon ay parang minasa ng isang mainit at banayad na palad. Ito ba ay alak o sabaw ng immortal? Nagulat at natuwa si Chen Laojiu. Uminom ng 3 sunod na lagok. Parang magaan ang buong katawan. Parang bumata ng 10 taon. Pinangalanan niya ang alak na ito. Kalasinggan ng unggoy. Nagbitin siya ng bagong karatula sa harap ng tindahan. Ang ikalawang kakaibang pangyayari ay ang katawan mismo ni Chen Laojiu. Mula nang uminom siya ng kalasinggan ng unggoy, napansin niyang hindi na niya malasahan ang karaniwang alak. Sinasabi ng mga parokyano na maanghang ang tapayang ito, at mapakla ang tapayang iyon. Ngunit sa kanya ay parang karaniwang tubig. Ngunit kapag ang tinikman ay kalasinggan ng unggoy, kahit nakapikit, ang lalim at patong ng lasa, ang tamis na bumabalik sa huli, ay malinaw na parang nakikita mismo. Mas kakaiba pa, nagsimula siyang makaramdam ng paparating na panahon. Kapag bahagyang sumakit ang kaliwang tuhod, sa loob ng 3 araw tiyak na uulan. Kapag sumakit ang kanang balikat, ibig sabihin ay may paparating na malakas na hangin. Napakatumpak, kalasinggan ng unggoy. Ang kasikatan nito ay parang nagkaroon ng pakpak. Una ay ang mga kapitbahay sa kaliwa at kanan ang dumating upang humingi. Sinasabing inuubo ang matatanda sa bahay. Uminom lamang ng kalahating mangkok ay gaman na. Sumunod ay ang may-ari ng batika sa bayan. Palihim na dumating upang bumili. Sabi niya ang alak na ito ay pwedeng gawing pantulong sa gamot. Pagkaraan pa, pati ang mga makapangyarihan sa lalawigan ay nakarinig. Nagpadala ng mga alipin na sakay ng kabayo. Isang bagsakan ng 10 liang na pilak, para lamang sa isang tapayan. Ngunit nagtakda ng tuntunin si Chen Laojiu. 3 tapayan lamang ang ibinebenta bawat araw. Kahit isa pa ay hindi siya magbebenta. May mga taong umuudyok sa kanya. Boss Chen, para kang lumalaban sa pera. Palakihin ang pagawaan. Mag-upon ng mga tao. Hindi ka mauubusan ng kikitain. Ngunit si Chen Laojiu ay palaging nakangiting umiiling. Sapat na ang perang kailangan. Mahilig sa katahimikan ng kapatid kong unggoy. Kapag masyadong maraming alak ang binuro, magiging maingay ang bundok. Ginagawa niya ang sinasabi niya. Tuwing makalipas ang 3 hanggang 5 araw, tiyak na magsasara ng 1 araw. Sa madaling araw, naglalagay siya ng isang pitsyel sa tubong kawayan. Kalasinggan ng unggoy, nagbabalot ng ilang ulam na nilaga. Bitbit iyon at naglalakad papasok ng bundok. 7-8 li ang lalim sa bundok. May bangin na tinatawag na matandang bangin ng pino.
Sa gilid ay may libong taong gulang na punong pino. Sa ilalim nito ay patag na bato na parang mesa. Pagdating ni Chen Laojiu doon, inilatag niya ang 2 mangkok na luwad. Pinuno ng alak, kinuha niya ang isang mangkok. Ang isa ay inilagay sa tapat. Kapatid na unggoy, ngayong araw ay handa na ang alak. Pagkasabi niya, uminom na siya mag-isa. Ang mangkok ng alak sa tapat. Sa tuwing yuyuko siya upang kumuha ng ulam, hindi niya namamalayan na nauubos. Kung minsan ay nakikita niyang may puting anino na dumaraan sa mga sanga ng pino. Kung minsan naman ay tanging mga yabag ng unggoy ang maririnig sa malayo. Mahaba at malinaw, sa araw na ito ay bumalik siyang muli sa matandang bangin ng pino. Inihanda ang alak at pagkain. Bigla siyang nagsalita sa walang lamang bundok. Kapatid na unggoy, kung ikaw ay naging immortal na, bakit hindi ka magpakita upang magkita tayo? Ako ang kapatid mo, miss na kita. Humaplos ang hanging bundok, umugang ang mga pino, bahagyang umindayog ang mangkok ng alak sa tapat. Nagkaroon ng mga alon sa ibabaw ng alak, at agad na bumaba sa bilis nakita ng mata. Parang may hindi nakikitang umiinom. Matapos maubos, sa ilalim ng mangkok ay biglang namuo ang ilang salitang gawa sa tubig. Hindi pa dumarating, huwag magmadali, uminit ang mga mata ni Chen Laojiu. Itinaas niya ang mangkok, naiintindihan ko, isang tao at isang unggoy. Bagamat bihirang magkasama, ang samahan ay lalo pang tumitibay sa alak. Sa araw na ito ay may dumating na hindi inaasahang bisita sa tindahan. Ang dumating ay nasa 40 taong gulang. Bilugan ang mukha at mukhang may kaya. Nakasot lang mahabang kasuotan, may 2 alalay na kasama. Pagpasok pa lamang ay nagsaludo na at ngumiti. Boss Chen, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ako si Chen Ruhai, may-ari ng isang tindahan sa bayan. Ang Zuak Xianlu. Narinig na ni Chen Laojiu ang tungkol sa taong ito. Ang may-ari ng pinakamalaking restoran ng alak sa bayan. Sinasabing malawak ang impluensya. Pagdating ni Boss Chen, nagningning ang maliit na tindahan. Magalang na wika ni Chen Laojiu. Iniikot ni Chen Ruhai ang tingin sa loob ng tindahan. Sa huli ay napunta ang tingin sa 3 tapayan ng kalasinggan ng unggoy. Lalong lumalim ang ngiti. Sa totoo lang, ang pakay ko ngayon ay dahil dito. Kalasinggan ng unggoy. Ako ay naparito. Pagbigay ka ng presyo, Boss Chen. Ang recipe ng paggawa ng alak na ito, bibilhin ko. Umiling si Chen Laojiu. Minanang kasanayan. Hindi ibinebenta. 100 liyang. Hindi ibinebenta. 300 liyang. Boss Chen, hindi ito usapin ng pera. Kumupas ang ngiti ni Chen Ruhai. Ibig sabihin ba ni Boss Chen ay minamaliit mo ako? Hindi po, ganito ang tuntunin. Matagal na tinitigan ni Chen Ruhai si Chen Laojiu. Bigla siyang tumawa. Sige na nga, hindi inaagaw ng Ginoo ang minamahal ng iba. Kung ganoon, magbibigay si Boss Chen ng 30 tapayan bawat buwan sa Zuak Xianlu. Kalasinggan ng unggoy, ikaw na ang magtakda ng presyo. 3 tapayan lamang ang inilalabas bawat araw. Wala nang dagdag. Hindi napigilan ng kasamahan ni Chen Ruhai na lumapit. Tinaas ni Chen Ruhai ang kamay upang pigilan. Tinitigan niya ng malalim si Chen Laojiu. Sabay saludo. Babalik na lamang ako sa ibang araw upang muling bumisita. Pagkasabi ay tumalikod at umalis. Paglabas ng pintuan ng tindahan, biglang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Mahinang sinabi sa kasamahan, mag-imbestiga ka. Ilang beses umaakyat ng bundok ang matandang ito bawat buwan. Saan siya pumupunta? Sino ang kanyang nakikita? At saka, ang tubig sa balon. Imbestigahan mo rin. Sumagot ang kasamahan at umalis. Lumingon si Chen Ruhai sa tindahan ng alak ng pamilyang Chen. Nakaratula, may malamig na ngiti. Kung ayaw uminom ng magalang na alak ay parusang alak ang iinumin. Sa Qingxi County na ito, wala pang bagay na hindi kumakuha ako si Chen Ruhai. Mas mabilis kumilos si Chen Ruhai kaysa sa inaakala ni Chen Laojiu. Pagkaraan ng 3 araw, nakabukas pa lamang ng tindahan ng alak, may dumating ng lalaking mukhang siga. Pagpasok ay agad gustong bumili. Kalasinggan ng unggoy. Ayon sa patakaran ay sinabi ni Chen Laojiu na 3 tapayan sa araw na iyon ay ubos na. Ayon sa patakaran ay sinabi ni Chen Laojiu na 3 tapayan sa araw na iyon ay ubos na. Malamig na malamig ang maliit niyang kamay sa takot. Malamig na malamig ang maliit niyang kamay sa takot. Malamig na malamig ang maliit niyang kamay sa takot. Habang iniisip ko ito lalo akong nagagalit. Habang iniisip ko ito lalo akong nagagalit. Matagal nang wala ang buhay ng asong iyon. Matagal nang wala ang buhay ng asong iyon. At malakas ko itong ipinaghampas kay Qiaqu. At malakas ko itong ipinaghampas kay Qiaqu. Bumali ako ng isang sanga mula sa punong katabi ng haligi ng tulay. Malakas ko siyang sinigawan na umalis na. Malakas ko siyang sinigawan na umalis na. Kaya napabuntong hininga na lang ako. Ayaw talaga niyang lumayo. Ayaw talaga niyang lumayo. Ayaw talaga niyang lumayo. Ayaw talaga niyang lumayo.